nagpupumiglas. Kaya ang kanyang mga kamay mahigpit na itinali sa kama. Nara ko dire, Hal! Nara ko dire! Nara ko dire! Nasa kwartong para na niyang selda. Dong, nara ko dire ba? Paminaw sa kuwabi! Dong, maminaw sa kuwa! Oh. Nawawala na raw ang lalaki sa sarili. Unti-unti na raw kasing umakyat sa kanyang utak ang rabies. Ang lalaki kasi nakagat ng aso. 9 na buwan na ang nakararaan. Nagpabakuna naman daw ang lalaki ng anti-rabies. Pero may isa siyang napakalaking pagkakamali. Kung bakit humantong sa ganito ang kanyang sitwasyon. Dong, maminaw sa kuwa! Oh. Ang biktima, ang 31 anyos at factory worker na si Janelo. Ang aso namang nakakagat sa kanya, si Hustler, alaga ng kanyang hipag na si Annie. Sobrang likot niya po, ang laki-laki niya po. Nakikipaglaro po yung aso, gawa po ng friend po sila ng aso. Agosto nitong nakaraang taon, habang kinukuha raw ni Janelo ang nalaglag na tuwalya malapit sa pwesto ni Hustler, bigla raw siya nitong kinagat. Nasakmal daw po yung kanang daliri niya. Yung kalahati ng kuko niya po natuklap. Pagkakagat po, tumulo daw po yung dugo dun sa sahig. Ilang minuto matapos ang insidente, bigla raw nag-iba ang kilos ni Hustler. Namula daw po yung mata, nagliligalig na, nagwawala na po. Sumuka na po yung aso, paikot-ikot po sa loob ng bahay. Si Hustler na pag-alamang hindi pala nabakunahan ng kontra-rabies. Naisip naman po na pa-NG wala pa pong time, wala din po ako kasama kasi mabigat po talaga siya. Ang rabies ay isang virus. Nakukuha yung rabies virus sa kagat or exposure dun sa laway at iba pang body fluids na mga hayop na infected ng rabies. Ang inaapektuhan niya ay yung utak ng tao. So yung behavior ng aso na may rabies ay kapareho ng behavior ng tao na naapektuhan ng rabies. Nagwawala yung mga pasyente. Pag tinignan mo yung bibig, bumubula yung laway. Tapos kapag pinaypayan mo sila, takot sila sa hangin, tapos ayaw din nilang uminom ng tubig. Takot din po siya. Alam po talaga namin na may rabies kasi nag-iba na po siya. Dahil sa awa kay Hustler, umantong sila sa mabigat na desisyon. Ako na po mismo nagsuggest noon kay Kuya dyan kahit na awang-awa po ako kay Hustler kasi aso ko po yun. Kasi hindi na malapitan, hindi na sa akin nakikinig. Ayoko na po makapinsala si Hustler. Hindi na kailangan umabot sa ganong klaseng action na kailangan mong patayin. Kung nakakita ka na ng sintomas, i-isolate mo na siya at humingi tayo ng tulong para i-deal itong ganitong klaseng sitwasyon. Si Janelo agad isinugod sa isang animal bite treatment center kung saan siya tinurukan ng una niyang anti-rabies vaccine. At para makontrol ang pagkalat ng rabies, kinailangan ni Janelo na magpabakuna ng 4 na beses. May binigay po ng card, may schedule po doon kung kailan po yung next para po sa turo. What's up? May gabi sa total, ano? Nagpabakuna naman pala si Janelo. Pero bakit nagkaganito? Nara ko dire, Hal! Nara ko dire! Nara ko dire! Sa nakatakdang araw pala kasi ng kanyang ikalawang bakuna, si Janelo hindi sumipot. Ayaw niya rin po umabsent. Gawa po ng sayang po yung kikitain niya. Tsaka medyo mahal din yung ibabayad. Yung ibabayad niya po sa vaccine. Pang ano ng mga anak namin, pang gastos. Meron tayong mga libreng supply ng anti-rabies vaccine, karamihan sa mga government institutions at even sa mga DOH offices in the different regions. The earlier na naibigay yung bakuna mula dun sa time na nakagat siya, mas effective siya. Sa paglipas ng mga araw, nakampante siya. Normal lang naman po siya ulit. Hanggang nitong May 15, napansin ni Eva na parang balisa ang kanyang mister. Medyo iba din po itsura niya, medyo maputla, tapos mainit. Akala ko naman po, pagod lang. Sabi niya na, mahal, nahihirapan ako huminga. Daling ko daw po siya sa ospital. Normal naman po lahat, acid reflux lang daw po. Si Janelo na-discharge. Pagka-uwi, iniligo na lang niya ang ininda niyang sakit. Nung naliligo po siya, naririnig ko po siya na lamig-lamig daw. Hirap pa rin daw itong makainom
makainom ng tubig. Akala mo nalunod sa dagat, baka po may sakit lang sa baga. Kaya muli itong isinugod sa ospital. Nanlaki yung mata, ang hirap na huminga. Naiyak na po ako noon. Sabi ko, parang nakagat ng aso. Dito na nila napagtanto na baka ito na nga ang epekto ng hindi pagtapos ni Janelo ng bakuna niya kontra rabies. Dito niya daw po ngalay na masakit. Dito po yung part na nakagat eh. Si Janelo, inirekomendang dalhin sa RITM o Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa. Sa experience namin sa RITM, pag na-admit na ang pasyente dito at may sintomas na ng rabies, in 24 hours ay namamatay sila, mahaba na yung 2 araw. Para maiwasang makahawa, ipinasok si Janelo sa isolation room. Kung saan napansing nagsimula siyang magwala at maglaway. Nara ko dire, Hal! Nara ko dire! Nara ko dire! Kaya ang mga doktor, itinali na siya. Dong, nara ko dire ba? Paminaw sa kobi! Dong, paminaw sa kuwa! Oh. Yung time na 100% agitated, nagwawala na yung mga pasyente, maaari silang mangagat. Habang si Eva, sa bintana na lang nakikita ang kanyang mister at sa video call na lang nakakausap. Alam niyo to, dili na ang mamatay, gani nga tao, di na musulte. Tulog lang sa diha. Sobrang sakit po, ma'am. Para po akong sinasaksak po ulit-ulit. Lalo na po, nung nakita ko na po siya na kumbaga nagsisimula na po yung kalbaryo po nung ano. Dong, maminaw sa kuwa! Sinigawan ko po siya ng sinigawan. Laban ka kasi maanganak pa ako. Laban ka, laban ka. Dong, nara ko diri ba? Paminaw sa kuwa, be! Maya-maya po, bumalik po sa normal yung mukha niya. Kahit bubula na po yung bibig niya, kahit duling-duling na, pinipilit niya pong lumingon po sa akin, humarap. Labanin na, kahit muli ito ditong duha. Ilang araw bago pa ma-confine sa ospital si Janelo, tila nagpahiwatig na raw ito. Shoutout nga pala sa asawa ko. Pasalamat ako sa aking asawa na siya naging asawa ko at nanay ng aking mga anak. Kung di man tayo pala rin ngayon sa buhay natin, sa sunod na kabanata lang tayo magkikita ulit. Ginagawa niya po lahat. Kahit po magkautang-utang po siya. Kahit po mahirap po yung trabaho, gagawin niya po para sa mga anak niya. At sa aking mga anak, huwag niyong kalimutan mo, nag-aanay yung nanay. Salamat na kayo ang aking naging anak. Hanggang sa lumala na nga ang kanyang lagay. Nara ko dire, Hal! Nara ko dire! Nara ko dire! 15 oras mula nung siya'y i-admit sa RITM, si Janelo tuluyan ng binawian ng buhay. Nawala na po siya. Hindi na po maibabalik. Hindi naman po perfect ang relasyon namin. Dami naman po kaming mga struggle din po, away-away. Kung kailan po nagbago siya, saka naman po siya kinuha. Alam niyo to. Ang DOH o ang Department of Health nakapagtala ng mahigit 55 na kaso ng rabies infection sa unang 3 buwan ng 2025. Kabilang na rito ang isa pang 25 anyos na ina mula Negros Occidental na nito lang nakaraang linggo namatay rin sa rabies ng aso. Nasa sa atin rin talaga yun kung paano yung pagpapalaki natin sa mga alaga natin. Yung prevention, kung palalawakin natin yung pagbabakuna ng anti-rabies sa mga aso, siguro mas liliit talaga yung mga kaso ng rabies dito sa atin. Siguraduhin natin na papabakunahan natin yung mga alaga natin taon-taon para sa security nila, sa safety nila, sa health nila, at syempre sa atin din. Pero hindi lang aso ang posibleng may rabies, pati na rin mga pusa. Gaya na lang ng sinapit ng 5 taong gulang na anak ni Jeff Tika na si Casey. Hating gabi noong February 2023, nagising daw silang mag-asawa sa iyak ng kanilang anak.
At nung binuksan daw nila ang ilaw, tumambad sa kanila ang duguang mukha ng bata. Ang kumalmot kay Casey, isa raw pusang gala na nakapasok sa kanilang kwarto. Wala po kaming idea kung saan yun nanggaling yung pusa kasi iba yung itsura niya po, ang dumi niya. Ang sugat ni Casey, agad nilang hinugasan. Wala po kaming idea po na pag nakagat po at nakalmot ng pusa, kailangan mag-undergo with the vaccine po. Wala naman siyang nararamdaman na anong masakit. Naghintay lang po kami sa update ng nurse. Pero ang sabi niya, kalmot lang, wala naman yan. Hindi na po kami pumunta doon. Makalipas ang isang buwan, si Casey bigla na lang daw nilagnat. Nahirapan na ring huminga. Nagpanik na po ako. Lord, mukhang rabies na po ito. Bakit natatakot na po siya sa hangin? Ang bata isinugod sa ospital. Ayun po sa initial na sabi ng doktor, asthma. At nung sinubukan daw nilang painumin si Casey ng tubig, ang bata tila takot. Nalaman namin na rabies siya. Sinisisi ko po yung sarili ko, lahat ng tao. Pasensya na po, sinisi ko lahat. Sana, naagapan ko yun. Napakasakit po, ma'am. Makita mo yung anak mo na wala kang magagawa. Kahit ilang pa yung milyon ng pera. Pero wala talagang pag-asa, ma'am. Sabi niya sa akin, Mama, huwag kang umiyak. Tinanggap na niya nga. Mamamatay na talaga siya. Sabi niya, Lord. Siya, Mama, open the window kaya nakita ko yung lights. My angel. Kukunin na daw siya ni Lord. Huwag kang umiyak dahil babantayan kita dahil angel na po ako. Nag-pray pa siya. Kinabukasan si Casey namatay. Sorry for everything, Nak. Sorry I failed as a mother. Nak, sayang, hindi mo man lang makita yung naabot ni Mama. Anak, sana betay balay. May bahay na tayo, may lupa na. Mahal kita na. Sa ngalan ng Ama. Samantala, ang mga labi ni Janelo minabuting ipakremate ng kanyang pamilya. Sobrang sakit po. Hindi ko po matanggap na ganun po kadali, ganun po kabilis yung nangyari. Mahal, hindi ka naman mapapalitan dito sa puso ko eh. Yung mga bata, huwag kang mag-alala. Naalagaan ko yun. Lalo na itong lalabas na baby. Yung pangalan niya, pangalan mo din. Ang pag-aalaga ng hayop may kaakibat na responsibilidad na maaaring maging usapin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tungkulin ng bawat pet owner na siguraduhing bakunado ang kanilang mga alaga. At kung makagat man ang aso o pusa, kahit pa kalmot lang yan, huwag na huwag babaliwalain. Magpatingin agad, magpa-anti-rabies vaccine. At higit sa lahat, tapusin ang bakuna. Kompletuhin. Dahil ang rabies, walang pinipili, walang patawad, walang lunas. Hanggang dito na lang yung ano natin. Bye-bye!